Ma'am Rowena Guanzon, pinatikim ng mura itong si Martin Luther King alias Tambaloslos Martin Romualdez. Bakit minura? Aba, talagang mapamura ka naman talaga dito sa mukhang buhayang ito, animal. Anak ng buhaya, oh. Bongbong Marcos, pinagtatawanan pala sa Davao del Norte, Manay. At napahiya po dito si Ngiwim. Grabe, kinantsawan po ng mga Davawinyo itong presidenteng ito. Pero ang umiyak, si Montulfo, patay kang... Akala ko fake news yung video na kumakalat na talagang kantyaw to the max ang inabot ni Bongbong Marcos. Kasi kagahapon, ang nakita ko lang video, yung kumukumusta si Bongbong sa mga Davawinyo, tapos walang kumamay, isa lang. At kumaway naman siya, walang kumaway, sa hangin siya kumaway. Pero ito, totoo pala ito, na pinagtatawanan si Bongbong Marcos ng mga Davawinyo. Nag-react si Montulfo. Hanggang ngayon wala pa rin pwesto sa gobyerno. Okay, palike mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls, anak ng kagwang mo, mag-subscribe kayo, mag-like, at sa mga nakakaluwag po sa kanilang mga buhay na gustong tumulong po sa mga nasalanta ng Lindol, sa Davao at sa Cebu, suportahan po natin ang SMNI Foundation Disaster Relief Operation para sa mga nasalanta. Nandyan po yung kanilang mga GCash number sa inyong mga screen. Unahin po muna natin itong kay Da Junior. Yung kamot ulo, no? Alam niyo kasi, natural lang siguro yung reaksyon ng mga taga Manay, Davao del Norte. So ginawa pa naman ni Bongbong sa kay former President Duterte, Inday Sara, dapat nga hindi na lang siya pumunta kasi talagang mapahiya lang siya, no? Pero pinilit niyang pumunta sa Davao, Manay kasi nga sabi ni Palaka, pumunta ka, mga ilang araw nang Lindol, hindi ka nagpapakita, wala nang debris, wala nang aftershock. Pero hanggang ngayon, tuloy-tuloy pa rin yung aftershock. Akala ko ay hindi legit yung video, para bang inedit lang ba yung audio, no? Pero legit pala kasi nga, nagre-react si Montulfo eh. Kung hindi yung legit siguro, itong halimaw sa banga na si Montulfo, hindi magre-react. Ito. Bago natin pag-uusapan si Ma'am Rowena Guanzon, bakit siya napamura kay Martin Romualdez? Kahit sino naman, pwedeng talagang makamura talaga. Ito po yung video iyan. Duterte! Okay, talo yung sigaw. Duterte! Ayun siya, ayun. Mahuli man lang yan, Lasa. Yung sigaw. So, nung una hindi ko yan pinansin. So, nakita nyo po, napanood nyo po yung video at yung audio. Nagtatawanan yung mga tao. At yung sigaw, Duterte. At nandun na siya. O, yan, o. So, si Bongbong Marcos ang pinagtatawanan at ang sinigawan na Duterte. Ako sa akin, wala akong dun eh. Wala akong problema sa mga sigaw ng tao at tawanan. Kasi, sabi ko nga sa inyo, yung ginawa ni Bongbong Marcos, kulang pa sa kabayaran niya, yung ginawa ng Manay ngayon na pinagtatawanan siya at binasto siya. Dapat ipakulong to sa ICC din, itong si Da Junior eh. Alam mo yung galit ba? Bakit nag-react si Montulfo? Taga Manay pala si Montulfo, no? Davao Oriental. Alam mo, Montulfo, ikaw, yung mga rant mo sa social media, yung pagtatanggol mo kay Bongbong, halatang-halata na scripted, halatang-halata na bayad. Kasi wala ka ng ibang nakikita kundi mga Duterte. Lahat na lang nangyayari ngayong kababaluktutan kay Bongbong Marcos, admin, Duterte, yung sinisisi mo. So ngayon, ang binabanatan mo ngayon, mga taga Davao Manay, paano na lang kung pupunta ka sa Davao Manay? Di makuyog kang hinayupa ka. Ito po yung rant ni Montulfo. Basahin lang natin, medyo mahaba yung rant niya. So isa-isahin lang natin. Ang sabi ng anak ng buhaya na si Bongbong Marcos ang pinagtatawanan, ang umiyak si Montulfo. Okay. Ang sabi, huwag sana kayong magalit sa aking pagpuna sa kawalan ng magandang asal ninyo, mga kababayan kong taga-Manay. Kawalan daw ng magandang asal. Si Bongbong Marcos, maganda ba yung asal yan? Ubos yung kaba ng bayan? Ginawa kay Tatay Digong, Montulfo, ikaw. Maganda ba yung asal mo? Asal kabayo ka rin, asal buhaya ka rin. Masakit man
ay tanggapin natin na kulang pa tayo ng refinement. Kaya hanggang ngayon ay third class municipality pa rin ang Manay. Sabi niya, para sa akin, ito ay kawalan ng magandang asal. Kawalan ng magandang asal. Eh yung naramdaman kasi nila mo ng taga Manay Davao Oriental, yun yung tinatawag na organic, no? Authentic na damdamin na hindi kailangan nilang itago. At saka hindi mo po pwedeng pigilan ang mga tao na yan kung ang kanilang damdamin ay dismayado kay Bongbong Marcos at ang sigaw nila Duterte. Dahil teritoryo po yan ng mga Duterte. Wala kang magawa dyan, Montolfo. Tsaka kasuklam-suklam naman din talaga ang ginawa ni Bongbong Marcos sa mga Duterte at sa bayan. So ano ang i-expect mo? Pag pumunta si Bongbong Marcos sa Davao, yayakapin si NGM? Los mo. So pumunta ka doon, di tanggapin mo yung consequences kung ano ang mangyayari sa'yo. Dagdag pa niya, look, I have no love lost for BBM. Para sa akin, ay malayo sa kanyang ama na si Ferdinand Marcos Sr. Anak ng kagang. Malayong malayo talaga kasi yung ninakaw ni Ferdinand Marcos Sr., milyon lang yata yun, di ba? Kay Bongbong trilyon. World record, oh. Yung senior may nagawa, si Bongbong Ghost Projects. Putangin na, pasip-sip lang ko si Montolfo eh. Wala, hanggang ngayon, wala pa rin position eh. Gusto yata magiging head ng PCO, kaso wala eh. But no matter how to people of Manay regard BBM, they should respect his position if they can't respect his person. Dapat sinabi mo rin yan sa mga kongresista. Bakit ba sa mga bubonista? Bakit ba si Vice President Inday Sara nire-respeto ba ng mga supporter ni Bongbong Marcos? Hindi nire-respeto. Patas lang yan, Mon. Animal naman, anak ng kabayo ka. Okay lang yan. Pati si Inday Sara at mga Duterte nire-respeto ba nila? Hindi naman Bawi-bawi lang. Sumugod ka sa teritoryo. Tanggapin mo ang mangyayari. Tsaka hindi naman ka-respeto-respeto si Bongbong nangyayari sa bansa. Corruption, kaliwat kanan, respetuhin. Anak ng kamote, oh. Sabi pa niya, pero kung sa bagay, wala kang maasahan sa aking mga kababayan. Okay ni ma'am. Manay, alam nyo na. Pumunta to sa Davao. Patuhin nyo na lang ng durian. Ano mang kabutihang loob ang ipapakita mo sa kanila ay masama ka pa rin. Anong kabutihang loob ang ginagawa ni Bongbong Marcos? Hindi po kabutihang loob yun, kaplastikan. Kasi kung kabutihang loob, hindi o saan, ang dami niyang dalang mga ayuda. Wala siya, puro pangako yung dala, mamigay daw ng pera, may binigay ba? Amon. Kung sa English, they feel entitled. They think the world owes them a living. Palibasa, karamihan sa kanila ay pusaka. Mga taga-bundok na malayo sa sibilisasyon. Iyan ang pang-iinsulto na sa mga taga-Davao Manay. Mga taga-bundok daw, malayo sa sibilisasyon. Alam mo wala namang problema kung taga-bundok ang mga taga-Manay. Okay lang yun, basta hindi lang kawatan sa kaban ng bayan. Ikaw nga, taga-Patag ka. Sinusuportahan mo? Mga demonyo, anak ng buhaya. Di ba? Yung kinikita mo, galing rin yan sa mga taga-bundok. Mga taga-bundok, itong hinayupak na to, masyadong minamaliit yung taga-bundok, ha? Taga-bundok, kumakain ng mais, ikaw kakain ka ba ng mais na bigas? Taga-bundok daw kayo, malayo sa sibilisasyon. Imbis tulungan mo itong mga to na magpagaan ng buhay, tulungan mo mapawi yung experience nilang lindol, ayan, tinutros mo, anak ng kamote, oh. Si Bongbong Marcos, kahit itrolls yan, kahit ikantsawan yan, pagtatawanan mo, walang mawawala sa kanya. Unang-una, hindi yan nakakaramdam ng hiya kasi walang hiya nga yan, animal. Hiya award si kapal ng mukha yan, eh. Walang hiya yan. Tanong mo sa kanya, puno ng pulburon yung katawan, kaya manhid. Class, ang tawag dyan sa English. Sa mga pinag-aralan, sa mga may pinag-aralan na taga-Manay, ay alam nila ang kahulugan ng class o refinement. May pa-class ka pang nalalaman, anak ng kamuti. Oh. Class yung turing mo kay Bongbong Marcos at sa mga sa BBM supporters. Class kasi nga, matindi magnanakaw, class na class. Hay, mahal kong Manay, di kita maintindihan. Putang ina, wala naman nagsabi na taga-Manay, intindihin mo sila. Kaya lalo na kami, hindi ka namin maintindihan. Bakit magalit ka sa mga Duterte? Bakit ba sinusuportahan mo si Bongbong? Anong nakita mo sa kanya, pira? Ako'y taga-Manay, pero kinakakahiya ko ang asal ninyo. Taga-Manay ka, sigurado ka? Taga-Manay ka, simpatiya mo sa mga taga-Manay, hindi sa mga buhaya. Lokohin mo ang sarili mo. Pumunta ang Pangulo ng Pilipinas sa ating bayan upang magpakita ng pagkalinga sa naging biktima ng lindol. Pero di man lang kayo nagpakita ng pasasalamat. Putsang ina, pumunta siya para magpakita ng pagkalinga. Anong pagkalinga doon? Pumunta siya mga 3 days after sa lindol. Anong pagkalinga? Anong ginawa niya doon? Pumunta siya doon, napilitan lang siya. Dahil Pilipino yung taga-Manay, presidente siya, pinilit lang sarili niya. Anong pagmamahal? Anong kalinga? Hindi dapat yung kalinga ang pinupunto mo dito, Montolfo. Yung D1 pa lang, ng pagputok ng lumindol, kagaya Cebu at Davao, nandun na si Bongbong. Ang dami namang jet fighter siya. Private jet, alam ko, meron din yan. Mga chopper. Excuse me po. Hindi sana pumunta na agad siya.
Si Vice President Inday Sara, day 1 pa lang, nandun yung Kalinga. Kalinga, hindi nga siya pumunta sa mga nabiktima, yung mga namatay. Walang kalinga na nangyayari, ginawa si Bongbong Marcos sa mga taga-Manay. Idilat mo yung budlat mong mata, anak ng kabayo. Tsaka pasasalamat, anong pasasalamatan mo kay Bongbong? Pasalamat ka? Dahil inuubusan ka ba ng bayan, ginago si former President Duterte? Putang ina, walang papasalamatan dyan. Kamumuhian pa. Kaya tama itong ginawa ng mga taga-Manay kay Bongbong. Pinagtatawanan. Lumapag sa helicopter si BBM kahapon sa Manay, Davao Oriental. Ang epicenter ng napakalakas na lindol upang ipadama sa mga tao doon na ang gobyerno ay parang magulang ay nag-aalala sa kapakanan ng kanyang mga anak. Pero anong ginagawa ninyo? Sa halip matuwa kayo at suklian ang kabutihang loob ni BBM, nagsisigaw-sigaw kayo ng sara-sara. Hindi sara-sara sigaw, Duterte, anima anak ng kagang ka. Hindi ninyo makalimutan kahit panandalian man lang ang politika. Kasi nga, ang pagpunta ni Bongbong Marcos ay pamumulitika lang din naman. Alam nyo mo, yung naramdaman ng mga taga-Manay, nagalit, yan ay organic. Lehitimong damdamin yun. Ng isang Pilipinong dismayado sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Tanggapin mo. Kamalas mo. Na pumunta ko dun sa teritoryo, sisigawan ka talaga. Duterte, Sara-Sara. Oh. At saka, karapatan naman ng tao yun na madismaya. Hindi mo pwedeng pigilan Sa nangyayari sa bayang ito, magulang yung pumunta doon sa Manay na 3 days na pagkatapos ng dilubyo. Nangunguyakoy pa. Diyos ko, party-party weekend. Kaya taga-Manay, tinatawag kayong taga-bundok. Walang masama kung taga-bundok mo. Ang mahalaga, hindi magnanakaw. Ang mahalaga, hindi walang inagrabyadong mga Pilipino. Kayo nga, hindi kayo taga-bundok. Nasa patag kayo, mga kawatan naman, mga amo nyo, na kinabang kayo sa pagnanakaw nila. Sino yung mamahalin ng taong bayan ngayon? Tsaka, Duterte country yan, puta, aasahan mo talaga na mayroong mangyayaring ganyan. Nagaya nito. Sa tingin mo ba, hindi ka magagalit kay Bongbong Marcos pag pumunta sa lugar mo, na alam mo saan damak makaliwat kanan ang korupsyon na nangyayari sa ating bayan? Kay Guanzon, gaya itong pinsan niya ni Bongbong Marcos na si Speaker. Hindi pala speaker na to, anak ng kagwang. Dating speaker na minura ni Ma'am Rowena Guanzon. Sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, kahayupan to, most guilty ka. Bakit nga ba napamura si Ma'am Rowena Guanzon dito kay Martin Romualdez? Ito dapat, Montolpo, di ba? Hilig ninyo magmura Murahin natin. Buti nga, hindi minura ng taga-Manay itong si Bongbong Marcos. Murahin natin itong si Martin Romualdez. Pumunta ho kasi kagahapon, nabalitaan po natin, no? Kunyari, sa ICC, itong si Martin Romualdez. For what? May gimmick na ginagawa, anak ng baka. Umpisahan natin. Ano bang nangyayari? Bakit napamura? Si Ma'am Rowena Guanzon, ito ang una. At bago po ang reaksyon ng Malacanang, humarap at sinagot na rin ang mga katanungan ng mga miyembro ng Independent Commission for Infrastructure. Ito pong si dating House Speaker Martin Romualdez. Samantala, tiniyak rin ng mambabatas na handa niya ipakita ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. TJ Mendoza sa balita. Nakala mo, rockstar hayop. Martin Romualdez na wala siyang itinatago at walang dapat itago sa isyu ng maanomanyang flood control project. Kaninang umaga, personal na humarap si Romualdez sa pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI na nagsisiyasat sa maanomanyang flood control projects. Isinangkot ng ilang contractors at retired Marine Sergeant Orly Gutesa si Romualdez na nakinabang umano sa flood control projects, kasama ang dating chairman ng House Committee on Appropriations na si resigned ako Bicol Party List Representative Saldico. I was finally given an opportunity to share my side of the story. So, kumbaga sa ngayon po, it's about facts and evidence and hindi lang political noise or speculations. Para kay Romualdez, discredited o wala nang saysay ang mga alegasyon na ipinupukol sa kanya ng lumutang na witness na si Orly Gutesa. Witnesses that were presented are discredited already for having presented falsified documents in the form of the testimony. And they're... Tangina, no? Itong si Martin Romualdez, stop muna tayo dun. Kasi sinasabi daw, wala na daw saysay yung testimonya ni Orly Gutesa. Halatado, no? Na yung gumawa ng kasiraan kay Orly Gutesa siya. Paano magiging walang saysay tambaluslos? Dahil doon sa notaryo? Ulol. Matangin ang kawatan na to, no? Wala nga yun kasi nanunumpa na nga ho si Gutesa doon mismo. Yun na yun, yung notaryo para lang yun kay Senador Rodante Marcolita. Tingnan mo ang galaw nila, no? Mahuhuli mo talaga sanay na kasi sila sa katarantaduhan. 3 years pa naman pinapasok tayo sa kanilang mga bulsa. Magpo 4 years. Alam mo na yung galaw ni Martin Romualdez Mantakin mo agad na tinira niya si Orly Gutesa. Wala. Si Orly Gutesa yung pinaka-credible na witness sa lahat. Ano yung buhayang ito? Testimonies have already been denied by... Si Gutesa ay dating security aide ni Saldico na nagsabing nagdi-deliver anya siya ng basura o yung mali-malitang pera sa bahay ni Romualdez. Handa naman ang dating speaker na ilabas ang kanyang Statement of Asset, Liabilities and Net Worth o yung mga tala ng yaman at utang ng mga politiko. I will do at the instance of the Commission. Bagamat hindi naging bahagi ng Statement, Assets, Liabilities and Net Worth, SALN.
Pwede man dayain yan, Martin Romualdez. Ang dapat natin tingnan yung mga private jet mo, animal ka. Yung mga chopper mo. Nakalan cruiser lang yung pumunta siya dyan, kunyari. Alam namin, ang service mo, helicopter at private jet, huwag mo kaming gawin tanga. Salin mo, bilyonis, trilyon na siguro salin ang buhayang ito eh. Bicameral Conference Committee si Romualdez, handa umano nitong ilahad ang kanyang nalalaman para sa pag-usad ng investigasyon ng komisyon. Sa closed-door hearing, pinangalanan na rin ni Romualdez ang mga sangkot sa budget process na nagbigay daan sa mga insertions na maaaring iugnay sa paggitaw ng mga flood control project. Wala siyang in-implicate na possible, ang sinabi niya lang kung sino yung mga tao na involved doon sa budget process. So yun yung mga imbitahin ngayon ng komisyon. Aaralin pa umano at babasahin ng mga miyembro ng komisyon ang affidavit na voluntaryong ibinigay ng dating speaker at maaari pa itong mapatawag sa pagdinig sa susunod na linggo. Ito yung ito yung hindi transparent. Ano yung nakalagay sa affidavit ni Martin Romualdez? Ano yung mga nakasulat doon? Ano yung pinagsasabi niya? Hindi transparent. Hindi kagaya sa Senate Blue Ribbon Committee. Tingnan mo sinong paniwalaan natin, yung sinasabi ng ICI o yung Senate Blue Ribbon Committee na napakinggan ho natin ng live. No, walang script yung mga affidavit ng mga resource person. Samantala dito si Martin Romualdez, anong ginawa nila? Anong tanong? Tinanong lang. Sinabi nila tinanong lang daw kung sino yung may kinalaman sa budget, gawa ng budget. Di ang tanga ninyo, hindi nyo alam. Ang mga ordinaryong Pilipino alam eh. So dapat yun nasa publiko kasi ang pinag-uusapan, public funds. Dapat pag ganyan, yung hearing na ganyan, ICI, subject dapat yan for public scrutiny. Kaso ang problema, tinatago ninyo ang katotohanan. Ayaw nyo bang mabulatlat sa publiko ang tunay na pagkabuhayan ni Bongbong Marcos at Martin Romualdez? Paano namin kayo paniwalaan kung anong pinagsasabihin ninyo? Pwede naman dyan nagdrama-drama lang kayo eh. Gimmick ba? Tuloy oh. I'm ready to come back to the commission anytime I'm invited so that if I can share more information, I will do so. Samantala, maaga ring dumating Ito na, grupo ni Kong Kiko Barsaga. Babalik daw ang buhaya. Abangan nyo dyan sa ICI. Dapat may nagrally sila dyan sa labas ng ICI. No? Abangan bang buhayang ito, ang kapal ng mukha. Meron na silang nilulutong script. Tingnan mo anong saysay yung kanilang mga hearing sa ICI. Para sa bayan, walang saysay. Isa pa ito, tinatawag, tingnan mo. sa tanggapan ng ICI si Department of Budget and Management Secretary Amina Pangandaman, kasama nitong dumating sa komisyon ang mga senior officer ng DBM. Yung invitation sa atin is that gusto malaman ng komisyon natin yung process ng NEP at paano ito nagiging at kung paano nagre-release ng budget. Pero nang matanong si Pangandaman kung paano maiiwasan ang mga ginagawa ng mga mambabatas sa kanilang insertion sa budget. Hindi naman masama mag-amend, di ba? That's their job. So siguro maganda yung ginagawa nila ngayon, no? Na naka-live yung kanilang budget deliberations. Tapos may mga civil society organizations na uma-attend. Maganda yun. Naka-live. Noon pa naman yan, mga bugok. Noon pa naman yan, naka-live na talaga yung budget hearing, budget deliberation. Noon pa naman. Ang gusto nating maka-live, yung BICAM, ayan. Dapat naka-live yan. Anong ginawa ninyong mga animal kayo? Kung tanong tinanong daw, pareho lang itinanong kay Martin Romualdez, National Expenditure Program, General Appropriation Bill. Nung sabi ni Martin, sasabi daw siya ng na mga nalalaman. Pero itinanggi niya na hindi siya miyembro ng BICAM. Anong nalalaman mo kung ganun? Talagang hindi tayo naniniwala na itong si Martin Romualdez ay hindi mastermind. Talagang nakakainit ng budhi eh. Na itong international criminal, Independent Commission ni Bangag, ICI din, pukang ICC, no? ICI, ay halatang-halata, para yan kay Bongbong at para yan kay Martin. Ang kawawa dyan, si Saldico, iwan ko lang, kung ikakanta ba ni Martin Romualdez, si Saldico, patay, mukhang dali din dito hindi lang mukhang, talagang dali dito si Stella Kimbo. Anong pinagsasabi nila? Ito ay laglagan time na ito, laglagan portion na. Kaso hindi natin alam kung paano hiniring ng ICI. Ano yung affidavit ni Martin Luther King? Nagalit na si Ma'am Rowena Guanzon at napamura pa. Anong nilalagay nila dun? Paano natin paniwalaan ang sinasabi ng independent kuno na dependent naman kay Bangag? Binulag lang tayo dito. Yan ang nakikita ko. Binulag tayo ni Bongbong Marcos, gumawa ng drama. Itong si Martin Romualdez, kasabot si Bongbong, kasabot si ICI. Kasi nga, hindi pwedeng mapuruhan si Martin. Ano ngayon sila? Protect Martin Romualdez, anak ng kagwang. Maniwala kayo, kung meron man lang makulong ngayon, o makasuhan sila, wala pa kang nakakasuhan eh. Pinapatagal pa nila to si Saldico, maging sacrificial lang. Pero sa nakikita ko, dahil hindi pa nila sinampa ng kaso yan, hanggat maaari, kinukontrol nila ngayon na hindi masampa ng kaso itong si Saldico. Kasi kung gustuhin lang talaga ng gobyerno na makasuhan na si Saldico, enough na yung mga testimonial evidence sa Senate Blue Ribbon Committee. Marami nagturo kay Saldico, pati kay Martin. Kasi nga kung ibaon nila ng todo bigla itong si Saldico, sila damay rin dito.
Yan ang tunay na plano, script ni Martin at ni Bongbong Marcos. Huwag mong biglain kasi pag biglain natin yan, pag kumanta yan, yanig tayong lahat, damay-damay na. Damay-damay talaga kasi nga ang missing link ng nangyayaring korupsyon sa bansang ito, si Saldico. Pag yan si Saldico kumanta, patay ang mga buhaya. Lahat sila dito. Kaya, tingnan mo, hindi nga pinansila ang passport muna. Kaya huwag muna kansila, putang ina. Makipag-negotiate muna tayo, planuhin natin ng maayos. Kaya sabi nga ni Mangga, tabla rin to si Mangga manggagamit, yung ginawa daw ni Martin Romualdez, ay drama lang daw yan. Pakinggan natin. Sinupalpal ni Senator Amy Marcos ang pinsang si dating House Speaker Martin Romualdez matapos sabihing handa siyang isapubliko ang kanyang SALN. Sabi ni Amy, hindi niya kinikwestiyon ang kahandaan ni Romualdez na maglabas ng SALN pero mas interesado siyang malaman kung totoo ba ang laman nito. Maging ang issue ng posibilidad na maging state witness ang pinsan, hindi rin approve ang senadora. Wala namang problema yung SALN. Ang tanong, totoo ba yun? Totoo bang yun lang? Parang Korean telenovela, bagong plot twist, wag muna tayong lumundag. Naniniwala ko sa mga members ng ICI, wag lang tayong magpaandar sa kung ano-anong gimmick dyan. Amy, banatan mo nga si Bongbong. Sabihin mo rin nga na wag magpaandar sa gimmick ni Martin at ni Bongbong Marcos. Yung kapatid mo, mga buhaya yung animal talaga nito. Paandar ni Martin Romualdez at Bongbong yon, hindi lang kay Martin. Hindi naman kayang kontrolin ni Martin lahat yan eh. Kasi ang Pangulo, si Bongbong pa rin. So ginagamit lang talaga si Bongbong dito at nagamitan lang ang magpinsan. Sige pinsan, singhot ako. O sige, bira ka. Kunay Bans, no? Nagkakasabwatan sila. So ngayon, nag-iisip sila ngayon kung paano po maprotektahan ang isa't isa. Yan ang maliwanag. Yung SALN kasi madali lang naman dramahin yan eh. Piki-pikiin, ganun yun. Ang maganda tingnan yung mga offshore accounts, mga bank accounts, no? Mga, nasan ba yung mga jet plane animal, mga private jet chopper ni Tambaluslos? Talagang kayang dramahin. Puta, nadrama nga nila yung ombudsman eh. Di ba? Nadrama nga nila yung ombudsman. Naging yung ombudsman nga ho sino yun? Si Bunying eh. Kaya rin nilang paikutin tayo. Ito yung isa sa mga ikinagalit ni Ma'am Rowena Guanzon, kasi Ma'am Rowena Guanzon topic natin ngayon, at napamura. Mantakin mo ha, gawing state witness, anak ng kagwang talaga naman. Pakinggan natin. Former House Speaker Martin Romualdez sa Independent Commission for Infrastructure. Sabi po niya ay lubos siyang makikipagtulungan at tumulong sa pagtuklas po ng katotohanan. Wala siyang itinatago, wala siyang dapat itago. Bagaman hindi siya bahagi ng Bicameral Conference Committee. May mga lumutang din na parang kinukonsidera siya na maging state witness. Pwede po ba siyang maikonsidera na maging state witness dito po sa flood control mess? Depende po sa kanya magiging salaysay at kung ano po ang kanyang mailalahad. At depende na po rin yan sa Department of Justice kung siya pa ay maituturing na isang state witness at ito naman po ay irerekomenda sa korte. So lahat po yan ay depende sa lahat ng mangyayari. So hindi pa po natin masasabi kung siya pwede maging state witness o hindi. Ayun, si Ate Eden pala nagtanong. Alam ko pa naman. Anak ng buhaya. Yung tinuturong mastermind, state witness na ngayon. Paano nangyayari ito? Ano nangyayari sa Pilipinas nating bangag? Hindi na kaya nating mali ng Pilipinas pag ganito eh. Mapamura ka na lang ng kaliwat kanan, anak ng kagwang talaga. Oh. Sus ko, Ginoo. State witness talaga? Sure kayo? Puta, pag pumayag ang taong bayan dito, ang tanga natin. Kaya ang sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, hindi pwedeng maging state witness ang most guilty sa lahat ng kahayupan na to. Ang inumino. Kung sino yung tinuturo mong hayop sa kahayupan, hayahayang buhay maging state witness. Yung sino yung tinuturo ng taong bayan, dinudurot, minumura ngayon, na animal kakawatan ka, trilyon-trilyon na wala sa kaban ng bayan, state witness talaga. Grabe, ganun na talaga katanga tayo. Papayag lang ba dito mga Pilipino? Hindi ako papayag. Iwan ko lang sa mga tanganistang bubunistang pinklawan-dilawan. Siyempre, payag yan, mga hayop, mga yan. May mga busal. Kahit sinong abogado siguro, makapag-react dito. Itong plano ng Marcos admin, na gawing state witness ang tinuturong mastermind. Kaya ito pa, sabi ni Ma'am Rowena Guanzon, excuse me, well, putang ama. Ma'am Rowena, excuse me while I putang ama mo, Martin Luther King, magnanakaw ka. Pumapayat si Martin Luther King, Ma'am Rowena Guanzon. Wala ka ng budget sa flood control, ay meron pala 200 billion din eh. No? Ay, siya rin naman na may control ng House of Representatives.
Drama lang yan. Mapaputang ama ka talaga dito sa hinayupak na to. Mantakin mo na mistulang rockstar pa ng mga buhayan dating niya dyan, ha? Dumating na! Nandun mga media. Dumating na mga buhaya! Dumating na ang hari ng mga buhaya! Mapaputang ama ka talaga. Kasi bakit ganito? No? Alam ng buong mundo ang pagkatao ni Martin Romualdez, buhaya yan. Tapos state witness. Ito pa. Ito pang banat ni Ma'am Rowena Guanzon. Si Martin Luther King ang magpapabagsak kay BBM. Bagsak na nga, Ma'am Rowena Guanzon. Alam mo, animal naman trust rating na yan, 17%. Di ba yung bagsak na bagsak? Lagapak na lagapak. Pinipili tayong pinaglaruan talaga ng gobyernong Marcos. Buti na lang, may mga abogada sa social media, nagrarant kagaya ni Ma'am Rowena Guanzon. Hindi po talaga pwedeng maging state witness ang most guilty na tinuturo ngayon ng mga resource person, lalo na sa Senate Blue Ribbon Committee. Kailanman. Kasi pag ang mangyayari dito ganito, kung si Martin Romualdez ay maging state witness, sino ang mastermind? Siya nga yung tinuturong mastermind. Ang sabi nga ho ni Mayor Magalong, masterminds, dahil marami po sila. Kasi nga, sindikato po ito. Alam nga naman, ang ituturo mo lang na mastermind ay si Saldico. Kasi pag susumahin natin, ang mastermind, hindi po pwede yung katulong. Kailangan yung amo. Yun yung mastermind. So palaisipan tuloy ngayon. Tingnan mo, pakinggan natin itong balitang ito. Sino na ngayon ang mastermind? Kasi itong si Martin Romualdez ay maging state witness, anak ng baka. Ito, pakinggan natin. Isa si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano sa tila naiinip sa flood control investigation. Git niya, dapat mapanagot ang utak ng korupsyon. Pero sino nga ba ang mastermind sa anomalya? Narito ang agenda report ni Dexter Ganive. Sa pagharap ni dating House Speaker Martin Romualdez sa investigasyon ng Independent Commission on Infrastructure, muling binuhay ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang kanyang naunang babala at suhestyon. Sabi ni Cayetano, kailangang mahuli na ang mga mastermind sa likod ng malawakan at sistematikong korupsyon sa flood control projects. Hanggat hindi anya natutumbok sa mga parallel investigation ng mga mastermind na ito, guguluhin lang nila ang investigasyon para makalusot at may pagpatuloy ang pangungarap. Habang ang nagtitirahan kapwa, congressman, kapwa, senator, etc. I'm not saying walang guilty sa mga yan. Pero habang hindi na-expose yung mastermind, yan ang play na. Guluhin mo na lang sila ng guluhin. Sambit pa ni Cayetano, dahil ang utak sa flood control scandal ay kumita na ng bilyon-bilyong piso, kaya nilang guluhin ang mga ongoing investigation. Ilang buwan na rin anya matapos ang SONA ni PBBM na nag-expose sa iskandalo. Wala pa rin daw kompleto at malinaw na listahan ng lahat ng flood control projects sa buong bansa. At tanging mga maliliit na individual pa lang niya ang tinitira ngayon. Dribble o yoyo lang ang kailangan gawin ng mastermind dito. Mag-grow yung frustrations ng people. And then by the end of next year, kanya-kanya ng propaganda that the hope is the candidate in 2028. Kaya suhestyon niya sa Senate Blue Ribbon Committee, maging sa DPWH at sa ICI, unahing kompletuhin ang listahan ng lahat ng mga bagong flood control projects mula 2024 at 2025. Isa-isang ipatawag ang sangkot hanggang sa ikanta nila ang masterminds. Yan dapat ang gawin. Unahin muna itong kay Marcos, animal talaga. Kahit yung 2024, 2025. Kasi nandyan yung mastermind, naglalaro. Pero ang ginawa ng mga hinayupak, hanggang nung Duterte, ang layo nun. Kailan matapos yan? Matapos? Siguro hanggang bababa na sa pwesto si Bongbong Marcos, hindi pa matapos yung investigasyon ng ICI. Anong nakikita ko dyan? Dinidilid lang nila hanggat na mag-eleksyon na, napapagod ng taong bayan. Kagaya itong nangyayari ngayon. Drama ito ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Gumawa sila talaga, gumastos ito. ICI, bayad yan eh. Baka milyon-milyon yung bayad sa mga animal. Para lang pagtakpan ang baho ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos. Iwan natin kung anong pinag-uusapan nila kasi nga, wala namang yan, closed door naman yan, private naman yan. State witness, so sino yung mastermind? Kasi, hindi naman po pwede na pababa yung mastermind. Pataas talaga ang posisyon ng mastermind. Tingnan mo. Sino po dapat ang maging mastermind? Yung mas mataas kay Saldico, Martin Romualdez. Hindi yung mas mababa kay Saldico at Martin Romualdez. Sino ang mas mataas kay Saldico at Martin Romualdez? Kung gawin state witness si Martin Romualdez, so tataas tayo. So wala nang iba. Ang mastermind ay posible si Bongbong Marcos. Kasi hindi ka naman pwede, Martin, magturo ng mastermind ang diskaya, mga tanga natin. Ang mastermind, DPWH, hindi mangyayaring ganun. Hindi kaya maniobrahin ng DPWH kung walang mga politikong mga buhaya nakaupo sa Palasyo de Polvoron. Okay, sige. Payag na tayo. Nagawing state witness itong si Martin Romualdez kung hindi siya most guilty. Basta ituro mo na si Bongbong Marcos ang mastermind. Which tayo dyan. Ituro mo. Tell all. Di ba?
Kasi sabi nga ni Boyeng Tilol, hindi ang mastermind si Bongbong. Kung hindi mastermind si Martin Romualdez, kung hindi mastermind itong si Saldico, edi si Bongbong ang mastermind. Kasi si Saldico, sasabihin, tingnan mo si Saldico lang tuturo mong mastermind. Sino mas mataas kay Saldico? Si Martin. Oh. Siyempre si Martin, sasabihin, hindi ako mastermind. May mataas pa sa akin sino? Bongbong Marcos. Baka ikakanta rin niya si Lisa Marcos. So yung mastermind, si Lisa na. At si Bongbong. Kasi wala na si Martin Romualdez, patay, papalag dito mga bubunistang tanganista. Hindi sila papayag dyan. Alam nga naman, ituro mong mastermind, si Inday Sara, ang tanga ng Pilipino, ganun. Trilyon-trilyon na pundo. Tapos si Duterte gawing mastermind, anak ng kamuti talaga naman. Mga ugag na talaga ang mga Pilipino pag maniniwala dito sa drama ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Kaya nga tama yung sinabi ni Guanzon dito, kahayupan na to. Boss, guilty ka, maging state witness ka. Pakinggan muna natin saglit itong si Chavit Singson. Nag-react din si Chavit dyan eh. Ito. Governor, there are reports saying na may mga tao daw gusto gawing state witness si Speaker Martin Romualdez. Anong reaction ninyo sa mga reports na malabas na yung controversial suggestion daw na gagawing state witness daw ang Speaker of the House? Binuloko ng tambayan. Correct. Siya ang main principal na karakter dito. Siya may kasalanan na lahat. Sa investigasyon nila, doon na lahat ang pera. Gawin mong state witness. Papayag ba tayong paggago? Hindi naman gago lahat ng Pilipino. Kung tayong bayag po, gagawin tayong gago. Yung state witness, yung mas lesser ang kasalanan. Correct. Hindi yung principal na subject. May lumabas daw na si... Parang yun dito narinig ko. May lalabas na, may lalabas daw na testigo. Credible, wrong, related. Malaking tao. Yes, sino malaking tao doon? So si Martin Romualdez na. Animal kang bunying ka. So si Bunying talagang may plano ng lahat. So gawing state witness si Martin Romualdez. Kasi may malaking tao daw galing Leyte na credible daw. Credible tong animal na buhayang ito. Ay putang ina, sabi ni Chavit, puta, magpagago tayo, hindi naman tayo gago. Payag kaya mga Pilipino dito, ang tanga naman ng mga bugago. Anak ng baka, pinaglalaruan ng mga Pilipino, my God. Mukhang wala ng pag-asa talaga Pilipinas, hindi lang mukhang, talagang wala na. Makakita lang siguro tayo ng pag-asa pag si Vice President Inday Sara na maging presidente. Tingnan mo ang drama. Ang main character dito, yung tatlo. Saldico, Martin Romualdez, Bongbong Marcos. So ngayon sa tatlo nito, ang pwede lang magiging state witness dito ay si Saldico. Dahil si Saldico, tuta ni Martin Romualdez at ni Bongbong Marcos. Si Saldico ang missing link. Ang qualified magiging state witness, si Saldico, na ikanta niya yung dalawa niyang among mga impacto. Iyan ang totoo. Kasi hindi mo pwedeng magiging mastermind si Animal Diskaya. Matalantanga natin dito, no? Magiging state witness si Bongbong, Saldico, at Romualdez. So, sinong diturong sindikato? Si Diskaya. At saka mga DPWH. Utang hungang talaga naman. Tingnan mo yung drama ni Boyeng, no? Nakakainis, itong Marcos admin. Sino nag-imbestiga? Una, kuno? Department of Justice. Sino yung Department of Justice? Si Bunyeng, the time. Ngayon, sasampa na ng kaso ang Department of Justice sa ombudsman. Sino ang ombudsman ngayon? Si Bunyeng. Ano nangyayari? Boyeng, pass to Boyeng. Ito, ginagago tayo. Walang kinakasuhan mga politiko. Sino kinakasuhan? Puta, mga kontraktor. Hindi lang mga kontraktor lang kasi si Diskaya lang. Pero yung mga hinayupak na ibang mga kongresista, wala. DPWH, yun lang kinasuhan ng mga animal. Ang tindi ng drama ng mga tipaklong. Ito. Pakinggan natin, balitang ito. Boyeng, pass to Boyeng. Tingnan natin, Hindi pala. Nasaan yung anak ng kamuti? Ito. Nasaan na yun? Teka lang, nasaan yung balitang iyon? Na handa na. Ito. Tingnan natin. Ayan. Hawak na ng ombudsman ang resulta ng investigasyon ng DOJ sa flood control scandal. Rinig ngayon? Sentro nito ang unang distrito ng Bulacan at mukhang ang tinaguriang BGC Boys ang unang masasampulan. Ang detalye sa agenda report ni John Manalo. Formal nang ipinasa ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang findings ng investigasyon nito sa 5 anomalous flood control projects sa Bulacan 1st District. Sangkot dito ang mga district engineer at contractor na trumabaho sa mga nasabing proyekto. Pero ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi pa umabot kay former DPWH Undersecretary Roberto Bernardo ang investigasyon. Kaya nakapokus muna sila kina former Bulacan 1st District Engineer Henry Alcantara at former Assistant Engineers Bryce Hernandez at JP Mendoza. There were witnesses in the Senate investigation. May ginawa na sila mga pag-amin at kasama na yan sa kaso na
na kasama rin yan sa mga kaso. 5 kaso raw ang maaaring harapin ng tinaguriang BGC Boys. Kabilang narito ang malversation, falsification of public documents, perjury at graft. Ang ginagawa natin ngayon, kung saan yung mga mayroong ng ebidensyang malinaw na maaari na nating isampa at magsimula na ang preliminary investigation, ay ginagawa na po natin. At dahil nasa ombudsman na mga dokumento, dadaan na ito sa masusing evaluation ng tanggapan. Aantayin na lang din daw ng DOJ ang utos ng ombudsman kung maaari na silang magsagawa ng preliminary investigation matapos ang evaluasyon. Siniguro ni Remulla na magiging mabilis at tuloy-tuloy ang pagkilos ng kanyang opisina. Sa pag-uusap namin ng ating officer in charge, ang ating SOJ ngayon, si Eric Vida, at yung Prosecutor General, tutulong pa rin sila sa amin kasama ng NBI na examinin lahat ng mga bagay dito. Katulong din daw ng ombudsman ng AMLAC at may inaasahan daw silang impormasyon mula rito na makatutulong sa kanilang investigasyon. Pagdidiin ni Remulla, the cry to curb corruption is strong, kaya agaran daw silang kikilos para mapanagot ang mga nasa likod ng flood control scandal. Anak ng baka, no? Si Boyeng gumawa sa DOJ, si Boyeng nag-umpisa sa DOJ ng script, si Boyeng din yung tatapos ng script sa ombudsman, anak ng baka naman, no? So kung ganun ang direksyon ng gobyernong Marcos, so talagang ang mahuhuli ninyo mga dilis. Ang gusto naming mahuli yung malalaking buwaya. Bakit mga dilis lang? Putaki na, hulihin natin yung mga dugong. Mga balyena sa Palacio de Polvoron, yan dapat. Ulo na ba? Kasi tutumbok na nga, nandyan na nga eh. May mga witness na nga, tinuturo na nga eh. So delaying tactics. Until 2028, nagka-eleksyon. Grabe itong si Boyeng, no? 7 years. Pagiging ombudsman, 7 years gagawa ng script. Isang bulati na lang sana to, animal, kumana pa. Sa tingin nyo ba? Credible yung mga pinanggagawa ni Boyeng Remulla? Siyang gumawa sa DOJ, sir, yung gumawa sa ombudsman. So, ano ang asahan mo dun? Alam naman natin, arkitekto si Boyeng eh. Magaling gumawa ng drama. Magaling gumawa ng script, director na director. Putang ina, alam na natin yan eh. So, wala na. Ang tao, niluloko. Ang mga Pilipino, ginagago. Yan ang maliwanag dito. Pinagtatakpan ang tunay ng mga sindikato. Kaya nga sabi dyan ni Kung Pulong, huwag ninyong gawing bubo. Ang taong nagpasimuno sa flood control, billions ngayon, gusto nang maging state witness. Nak ng kamuti nga eh. Ginagawa tayong mga ubob eh. Basahin ko lang yung medyo, konti-konti lang sa mga pahayag ni Sir Pulong Duterte. Sabi niya, so mauna ni karon, state witness ko no ni Congressman Martin, si Congressman Romualdez, biggest joke of the century. Yun sa nanay, anong ginawa? Ilaglag nimo ang presidente, ilaglag mang presidente. Pamangkin nimo og mga tuta nimo, pamangkin mo at mga tuta mo mismo. Or mag-imbento ka ng mga istorya para malihis ang istorya sa inyo at kayo ay maligtas. Parang teleserye na comedy. Yun na nga eh. Kung ikaw state witness Martin Romualdez, ilalaglag mo dapat talaga si Bongbong. Yung pamangkin mo, si Sandro, ganun ang state witness. Till all. State witness ka mo, di till all. Kaya sabi pa naman ni Kiko Barsaga, may kinalaman din itong si Sandro Marcos. Natural, nasa BGC lahat sila. BGC, nasa Forbes Park eh. Alam nyo, mas bilib pa talaga ako doon sa yung Madagascar. Putya guys ang tatapang ng mga tao doon. Pakinggan natin itong balitang ito. Nasaan ba yun? Hanapin ko lang yung video. Grabe ang tindi ng mga tao doon. Di pala, hindi dito. Where is the video, anak ng kamote? Talagang teka lang, hanapin ko kung meron na. Ipitli ko lang. Ito nga. Yan na nga. Pakinggan natin. Umalis na Madagascar ang Pangulo nitong si Andry Rajoelina upang protektahan ang kanyang sarili sa gitna pa rin ng patuloy na mga kilos protesta sa kanyang bansa. Efa nahita fa ny krizy rehetra mifandimby sy nitondra teto amin'ny firenena dia nitarika faharavana sy fiemorana. Lalong humina ang pamumuno ni Rajoelina matapos ang pagpanig ng elite unit na CAPSAT sa mga relihista, maging ang pamumuno na ngayon ng CAPSAT sa operasyong pangseguridad ng Madagascar. Samantala, itinuturing ni Rajoelina na tangkang pag-agaw ito sa kanyang kapangyarihan bilang Pangulo. Nais naman ni Rajoelina na magsagawa ng dialogo para maresolba ang krisis at maiwasan ang karagdagang kaguluhan sa Madagascar. Buta, hindi na makabalik yan. Lumayas na eh. Naagaw na ng mga militar yung kapangyarihan. Tingnan mo, Indonesia, Nepal, Bangladesh. Naunahan na tayo ngayon ng Madagascar. Isipin mo yon, ang ginawa yon sa Madagascar, talagang bumaliktad yung mga sundalo. Dumami yung tao sa kalsada, parang it's a people power revolution. Dumami yung tao sa kalsada, mga jinsi din. Tsaka nag-withdraw lahat ng mga militar. Kaya ang nangyari ito, lumayas na. Tumakas na baga malitson. Hindi ka tataka sa mga rallyista, nagdala ng kabaong. Dala ng kabaong mga rallyista, layas siya eh. Ewan ko kung mangyayari yan sa Pilipinas. Yun ang nangyayari. Kaya mga Pilipino, hanggang saan ang pagtitiis? Hanggang 2028. Good luck na lang po sa ating lahat. Ewan ko lang kung kaya pa ba.
Martin Luther. Galit na si Ma'am Rowena Guanzon, baka barangin ka. Magandang tanghali po, Bisdak Pilipinas. Hanggang sa muli, God first.